Hello guys! Mega love shoutout po sa ating lahat at magandang araw po, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan sulok mo kayo ng mundo. Ito naman po si Kapitan ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion at point of view dito po sa parang nag-iinit na usapan tungkol po dito sa pagpasok ni Carla sa number 7 most beautiful bloggers of 2024 in related dito sa komento or reaction ni Alex Gonzaga sa post ni Pinoy History, no? So napapansin ko lang, no, ang dami nag-react na parang meron doon na parang nabas si Alex Gonzaga, no? Parang merong misunderstanding, no? Kasi kung nag-react man doon si Alex Gonzaga sa post ni Pinoy History, that is between Alex Gonzaga and Pinoy History. Hindi po kasali ang Team Kalingap or si Carla doon sa komento or sa reaction ni Alex Gonzaga, no? Hindi po niya pinupuntarya doon si Carla or ang Kalingap, 'di ba? Kundi ang pinupuntarya ni Alex Gonzaga doon sa comment niya is si Pinoy History, which is siya yung nag-post or siya yung nag-content about doon sa 25 beautiful vloggers na hindi nga nakasama si Alex Gonzaga. So hindi po galit si ito as isa ko lang ha sa analyzation ko ha. Hindi po tinitira ni Alex Gonzaga or hindi po tinitira ni Alex Gonzaga si Carla or ang Kalingap, kundi si Pinoy History po yung doon po naka-address, no? Doon po naka-address kay Pinoy History yung komento ni Alex Gonzaga. Hindi po yung naka-address kay Carla or sa Kalingap, 'di ba? Kasi 25 yun 25 na kandidata doon yung napasok sa 25 beautiful vloggers of 2024. So, kung ina-address ni Alex Gonzaga yan doon sa mga napili, dapat 25 na candidates yung titirahin niya. Ba't hindi guys analyze yung mabuti yung komento ni Alex Gonzaga doon, no? So, parang dito parang naagaw pansin yung, siguro it is because na sikat si Alex, may pangalan, di ba? Hindi lang siya masasabi nating veteranong vlogger, kundi talagang masasabi natin, hindi lang siya masabing malaking content creator, but then sikat talaga siya na celebrity. Parang nadamay pa doon pangalan ni Tony Gonzaga. So, sabi ko ano nangyari, di ba? Kasi nga, yung komento ni Alex ay naka-address po yon kay Pinoy History, no? Hindi po, wala pong kinalaman doon si Carla or wala pong kinalaman doon si ang Kalingap. Ngayon, kung sabihin natin na nagamit man ni Pinoy History si Carla or ang Kalingap, hindi na po yun connected doon kay Alex Gonzaga, di ba? Hindi na po yun connected, kundi yung komento nga ni Alex ay naka-address po yun para kay Pinoy History, hindi po para sa Kalingap, no? Kasi parang na-blame si Alex Gonzaga. Ngayon, kung sabihin natin kung nagamit man ni Pinoy History ang Kalingap, that is between Kalingap na naman and Pinoy History. Hindi po Kalingap to Alex Gonzaga. Hindi po to Alex Gonzaga to Kalingap, di ba? Alex Gonzaga to Pinoy History, no? So hindi po kasama ang Kalingap or Kalingap to Pinoy History, kasi may nagsabi na parang ginamit ni Pinoy History ang Kalingap for the views para mapag-usapan, no? But at the same time, pareho namang may benefits, kasi kung nagamit man ni Pinoy History ang Kalingap at si Carla, na rin yun, exposure at promotion na rin ni Carla yun, di ba? Na makilala si Carla sa buong mundo, tapos in-connected pa dito kay Alex Gonzaga, di ba? So, may benefits, no? Kahit pa sabihin yung ginamit ni Pinoy History ang Kalingap at si Carla, may benefits din po ang Kalingap at si Carla, kasi that's part of promotion and exposure also. But kaklaruhin lang po natin guys na yung komento ni Alex that is Alex, between Alex Gonzaga and Pinoy History only. Hindi po kasama ang Kalingap dun, kasi hindi po tawag dito, hindi po tinitira ni Alex ang Kalingap. And besides,
bakit titirahin ni Alex ang Kalingap? Number 7 nga lang si Carla, meron pang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 8, 9, 10 hanggang 25, di ba? So, wala pong connection, no? Para po sa akin, wala pong connection yung comment ni Alex Gonzaga para doon sa Kalingap at kay Carla. And vice versa, wala din pong connection kay Alex Gonzaga yung komento ng mga taga-Kalingap para kay Pinoy History na parang ginagamit itong si Carla at ang Kalingap para pa sa views, di ba? Ganyan naman dito guys sa social media eh. Sabi ko nga, good or bad publicity is still publicity, no? So, sabihin nyo man na ginamit man si Carla at sa Kalingap para doon sa content ni Pinoy History, napakalaking exposure din po yon para kay Carla, para makilala, kumbaga maku-curious yung mga tao, sino itong si Carla Tapular Vlog, na parang ang bata pa, tapos parang hindi talaga siya umingay yung pangalan, as in, kagaya ng mga ibang vlogger talaga, kasi kung isipin nyo guys, si Carla nag-start lang naman talaga mag-vlog last year. Yes, correct me if I'm wrong, no? Last year. So, hindi pa, kung para sa akin, hindi pa talaga ganun kakilala si Carla. Pero, it's a big honor and privilege yun na masama siya doon sa number 7, no? Na most beautiful vloggers of 2024. Kasi alam niyo si Carla, simpleng ganda lang niya eh. Kumbaga, na isang sabi ko nga, isang typical na conservative, dalagang Pilipina, type si Carla. Simple lang yung beauty niya, wala pong retoke yung mukha niya, as in talagang wala pa nga yan masyadong retoke, no? Kita nyo pag nag-live, nakapungos lang, no? So, it's a very big honor and privilege para po sa Kalingap, no? At saka kay Carla na masama siya doon sa content ni Pinoy History na mailagay sa number 7. Sabihin nyo man na ginamit man yan or for the views lang, but meron pong benefits, no? Ang laki po ng benefits nun para sa Kalingap at kay Carla kasi sabi ko nga exposure po yon, no? So yun lang, no? Laruin natin, no? Parang nalilito yung mga viewers. Ano nangyari? Bakit parang nabakbakan si Alex Gonzaga na hindi naman siya inaway ng Kalingap or hindi naman inaway ni Alex ang Kalingap? Walang ganon, di ba? So kung nag-react man si Alex doon, naka-address po yun kay Pinoy History, no? Wala po doon kinalaman ng Kalingap, guys, no? So wag nating lituhin yung mga viewers, di ba? And kung nag-react man yung mga supporters ng Kalingap, di ba? Naka-address po yun kay Pinoy History, hindi po yun naka-address kay Alex Gonzaga kasi wala naman kinalaman si Alex Gonzaga doon sa content ni Pinoy History, guys, no? And kung tutuusin, hindi pa nga siguro talaga kilala ni Carla talaga yung hindi pa nga talaga siguro kilala ni Alex Gonzaga si Carla. Siguro ang Kalingap po narinig ni tawag dito ni Alex Gonzaga ang Kalingap, di ba? Kasi kilala rin naman ang Kalingap, di ba? But si Carla hindi pa niya siguro talaga yan masyadong kilala kasi nakita ko dun sa mga 25 talaga masasabi mo yung pangalan talaga no? So yun lang, no? Nagtaka lang ako na bakit parang nabanatan si Alex Gonzaga. Kung meron mang babanat, o siguro sabihin na natin kung nabanatan ng ibang Kalingap reactor si Alex Gonzaga, baka naging defender sila ni Pinoy History. No, pero para ang layo ng issue, guys, no? So yun lang, no? Kung kino-congratulate natin si Carla kasi 'di ba sa dinami-dami nga ng vlogger na pasama siya, 'di ba? And deserve naman talaga ni Carla kasi maganda. Kasi ang pinag-uusapan doon is most beautiful vloggers. Wala namang nakalagay doon na most viewed or most maraming subscribers, 'di ba? Wala namang nakalagay doon kundi most beautiful vloggers lang, which is maganda naman talaga si Carla, di ba? Very natural beauty. So, nakaka-proud at saka sabi ko nga it's an honor, no, sa Kalingap, di ba? Nga may isa silang produkto kagaya ni Carla na content or nasama doon sa most beautiful vloggers number 7, na imagine guys, out of 25 number 7, no? So nakaka-proud yon, no? Nakaka-proud at saka nakaka-overwhelming yon, no? So
Doon lang, no? So, ayun lang guys, no? Nagtataka lang ako. Siguro kung marinig ni Alex Gonzaga yung mga reaction, sabi ko, bakit ako nabakbakan? Anong kinalaman ko sa Kalingap? Anong kinalaman ko kay Carla? Kasi yung reaction ko at opinion ko at komento ko, naka-address yun kay Pinoy History, hindi yun naka-address sa Kalingap. 'Di ba? Ngayon, kung may nagrereklamo dito sa Kalingap na ginamit sila ni Pinoy History para i-content, 'di ba? That is Kalingap, between Kalingap and Pinoy History na naman po. Hindi naman yung connected doon kay Alex, 'di ba? So, ayun lang, natatawa lang ako. Anong nangyari? 'Di ba? But again, huwag nating kalimutan guys na it's an honor, no? It's an honor and privilege 'yon para doon sa Kalingap at kay Carla na napasama sila doon, 'di ba? So, yun, hindi yung nag-focus kasi sila sa nag-focus kasi sila doon sa komento ni Alex at binigyan ng issue. Hindi sila nag-focus doon sa content, 'di ba? Sa content ni Pinoy History, kasi kung nag-focus kayo doon sa content ni Pinoy History, yon, malaking karangalan yon. Diba? Napakagandang bigyan ng reaction yon para mas lalong makilala si Carla at lalong ma-promote ang Kalingap, 'di ba? Kung nag-focus kayo doon sa content, but nag-focus sila doon sa komento ni Alex Gonzaga na hindi naman yon related or hindi naman yun naka-address sa Kalingap at kay Carla. Bahala si Pinoy History ang magpaliwanag at sumagot kay Alex Gonzaga about dyan sa komento ni Alex, kasi naka-address lang naman sa kanya yun, hindi naman naka-address sa Kalingap yun, di ba? So, yun lang guys, no? So, ulitin, congratulations sa Carla, and sabi ko nga, it's a great honor and privilege, no, na napasama ka sa 7th Most Beautiful Vlogger, and napakalaking exposure at promotion para sa iyo yan, hindi lang para sa iyo kundi siyempre diyan sa diyan sa tawag dito, diyan sa Kalingap, no, kung saan yan talaga yung mother yung mother community mo talaga, no, diyan ka talaga nanggaling. So yun lang, no. Wala lang, pa-reaction lang ako kasi parang nagulat ako kanina. Sabi ko, anong nangyari? Nabakbakan si Alex Gonzaga. Alex Gonzaga is Alex Gonzaga, guys, di ba? Hindi yan basta-basta, no? Isang sikat na celebrity, isang, di ba? Isang gold, platinum, tawag yun, guys? Gold button na vlogger, isang talagang sabi mong big content creator, di ba? So, thank you so much and God bless po. Ingat tayong lahat. Bye-bye.